Ngayon ho, mga boss, no, eto, balik ho ulit tayo, no? Doon sa mismong topic natin. Bakit ho? Nako, eto. Nasan ba yun? Eto. Isang member ng Narinig ko na ho ito, mga kababayan, no? Kay Vice Presidente, nung panahon ho ng kampanyahan. Araw ng kampanyahan, no? Kumakampanya si Congresswoman Beatrix Luistro doon sa kanilang distrito at pumunta nga doon sa distrito niya si Vice Presidente, tingin ko doon sa kalaban, pinasampa siya, at nabanggit ng Vice Presidente yung may utang nga daw po sa kanila ang mga Luistro. Ayan, may utang ho daw sa kanila yung mga Luistro. Kung di ako nagkakamali, 8 hanggang 9 na milyong piso. At ang pagkakaintindi ko po dyan, yun pong utang na yon ay dahil tumayong abogado si Man Scarpio ng asawa ni Beatrix Luistro, mga bossing. No? Una pa lang ha, medyo nagtataka na ako. Yung mga nag-aakusa sa asawa ni Beatrix Luistro, mga DDS no? Mga DDS at sa kampo ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, tatanungin natin, ngayon, kukuha ba ang mga Luistro ng abogado sa kampo din ng mga Duterte na alam niya na si Man Scarpio ay asawa ng Vice Presidente? Yun na lang ho, mga kababayan, ang tanong natin. Kung ikaw ba alam mo na yung kalaban mo is ayun. Tapos doon ka sa mga kamag-anak nung kalaban mo kukuha ng aabogado o magtatanggol sa'yo. Parang tanga lang ho yun. Di ba? Malabong mangyari po yun. Di parang mo lang, nilagay mo na lang sa kumunoy yung sarili mo. Siyempre, sino kakampihan nun? Sasabihin sa iyo nung abogado, ay hindi, huwag kang mag-alala, kahit kamag-anak ko yan. Tatalunin natin yan. No, kahit kamag-anak ko yan, ipagtatanggol kita diyan sa kamag-anak ko. Malabo ho. Pakinggan ho natin, no? Kasi eto, nasagot na ho ito ni Congresswoman Beatrix Luistro. At nung pong nasagot niya ito, mga kababayan, hindi na po sumagot ang Vice Presidente. Ngayon, inuulit na naman po ng Vice Presidente doon sa vlogging channel ni Kibuloy na SMNI. Pakinggan nyo ho. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa na... Yan na naman! Yung uto-uto naman na ito, hanggang ngayon hindi pa din nagbabayad. Sige, ma'am, paalala ko lang ha. Madam Vice Presidente, paalala ko lang. Pagkasabi mo dyan, doon sa lugar nila Luistro, kinabukasan nagsalita na po si Congresswoman Beatrix Luistro. At ipapalabas namin sa inyo yon. Dagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa pag tinitingnan namin May wento. Mga bossing, may wento. siya ng mga mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Council of Yan, ito na yung sagot ni Congresswoman Luistro. At hindi lang ho ito ngayon sinagot, mga kababayan. Nung una pa pong sinabi ng ating Vice Presidente, sinagot ho agad dyan, mga bossing. At ito, pinagsama lang para naman po sa kaalaman ng iba na hindi po tumahimik si Beatrix Luistro, no? Diyan sa inaakusa sa kanya. Hindi po kagaya ng kampo ng Vice Presidente. Nung sinagot, tumahimik na ho. Tapos eto, ulit na naman. Game. Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan Yan. ay si Attorney Nilo Divina
Nako. ng Divina Law Office. Oh, Divina Law Office. Yun, sa pangunguna nila Attorney Buko, di ba? Yan po yung lawyer ni Vic Soto o yung Divina Law ang humahawak sa kaso ni Vic Soto versus Daryl Yap po, mga kababayan. No? Na hindi na natin napanood. Yung palabas na yun, nasa na ba yun? Oh, hindi na natin napanood. Divina Law ho. Mabigat pong mga lawyer yan. Ulitin ko ho para sa kaalaman po ng lahat. May utang na 8 million, may gana pang bumanat. Ang counsel of record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina Aha. ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. O ngayon po, paano magkakaroon ng utang? Kay Manscarpio. At paano nga naman talaga kukunin bilang abogado kung alam niya na nandoon sa kamag-anak o kaanak ng kalaban nila? Si Manscarpio, na asawa ng vice-presidente. Di po ba? O, natural, kukuha sila nung lawyer nung magagaling. Hindi po yung parang magnetic lifter. Hindi po yung parang ano lang, yung parang wala-wala lang sa kanto. Di ba? Yung mga Divina Law, kilalang kilala na po yan. At talagang mga bigatin po ang mga ipinagtatanggol niyan. At saka po yan, talagang sisiguraduhin nila na totoo yung sinasabi. Hindi po parang malatopaso na kahit sino na lang. Eto, sino to? Tebes. Sige, go. Sino? Alice Guo. Sige, go. Hindi ho ganon. No? Sinisigurado nila na maipapanalo nila yung kaso nila at nasa tama yung mga kliyente nila. Di ba, pulongges shot man? Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, Ayan. ako po'y nakikisuyo. Ayan, nakikisuyo pa ha. Sinabi na sa iyo to dati, Vice-Presidente. No? Nung panahon ng kampanyahan, kung di ako nagkakamali, June. Sinabi na, nakisuyo na sa iyo. Kung meron silang pagkakautang, ano po ang ilalabas? Ano po ang ipapakita, madam? Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Ngayon, ang tanong, bakit hindi sinagot ng Vice-Presidente yan? Kasi nga ho, baka wala namang maipapakita. Mapapahiya lang. Ano po? Ako ho, talagang mismo, inabangan ko yung sagot ng Vice-Presidente dyan. Kasi nag-akusa nung panahon ng eleksyon at nasa entablado nung eleksyon habang sinasabi niya ito doon sa mga kababayan ni Luis Tro. Sabi ko, nako, maganda ito pagka nagkasagutan ito. Di ba si Rokansaki? Maganda ito kapag ka nagbanatan ito. Hiningan na resibo. Pakitaan mo naman kami nung mga appearance ng mister mo. Para masabi na makatotohanan yung sinasabi mong utang namin. Utang na. Wala hong maipakita yata kaya hindi na sumagot kaya tumahimik. Eto, bumabanat na naman. Rumeresback na naman. May utang na naman. Ma'am, hindi naman kayo sumasagot Paano magiging maganda ang content ni Mark Ramos? Di ba? Paano magiging maganda? Yung natin dito, ipapahayag natin dito. Di ba? Walang sagot. At yan po, ganyan po ang laging hilig ng kampo ng mga Duterte at mga DDS. Mag-aakusa, kapag kaipit, walang ebidensya, bigla na lang mawawala. Pidayalik ni ba to? Wala. Walang napatunayan. Bigla na lang natapos. Walang nakuha ang mamamayang Pilipino. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pang-content mo rin, Mike. Hinaabangan ko yun Sabi ko, nako, nagbabanatan. Merong inisyu si Vice-Presidente kay Beatrix Luistro, no? Sabi ko, okay, gigising ako ng maaga.
sasagot si Luistro nito, mataas ang views nito. Mataas ang views nito. Oh, yun nga, nangyari, mataas ang views. Ngayon, humihingi ng mga ebidensya, humihingi ng mga resibo si Beatrix Luistro. Sabi ko, si ano naman, si Vice Presidente naman ang babalikan ko. Yung sagot naman, wala naman eh. Kaya wala na ho naging views pagkatapos nun. Hindi na ho sumagot eh. Eto na naman. Binalikan natin. No? Malamang sasagot na naman si Congresswoman Beatrix Luistro dito. O baka sabi, sinagot ko na dati yan eh. Sasagot na naman ako. Pagka sumagot naman, pag hinanapan ko naman ng mga ebidensya niya o ng mga resibo man lang, wala naman, hindi naman ako papadalan. O, iisdabi na naman. Wag na lang. Di ba? Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Kaso walang maipakitang papel. Sabi ng Janelle Van der Heers, what is baliktad akusasyon? Si Lustay ang nagkautang 8 million kay Luistro. Ano kaya reaksyon ni Lustay Gorgor? Ewan lang. Pero tingin ko hindi ho magkakautang yung mga yan sa mga Luistro. Mayaman ho yan. Biruin mo, isipin mo na lang yung Koopman, yung sweldo at kinikita ni Koopman ho, mga kababayan.